Did not Moses give you the law, and yet none of you keepeth the law? Why go ye about to kill me? The people answered and said, Thou art higher, who about the Jesus answered and said unto them, I have done one work, and ye all marvel. Moses therefore gave unto you circumcision, not because it is of Moses, but of the fathers, and we on the Sabbath day circumcised them. If a man on the Sabbath day receives circumcision, that the law of Moses should not be broken, are ye angry at me because I have made a man every whit whole on the Sabbath day? Sabay-sabay. Judge not according to appearance, but judge righteous judgment. Let's pray. Panginoon, maraming po salamat sa inyong mga salita. Panginoon, may pray na kayo pong magbasbas, kayo pong mag-ingat sa bawat isa, Panginoon, magturo. Ayun yung doctrine, Panginoon, kung hindi dapat natin matutunan. Napaka-controversial even sa panahon namin. Ngayon, Panginoon, may mga pagkatalo, may mga napakarami, Panginoon, to the point na dami nga nalilito. I pray, hindi po kami ganon. Tiwala kami sa inyo, Lord, at makita namin na kayo talaga yung source ng doctrine, Panginoon. Kayo nagtuturo. Sinugo niyo lang ang inyong anak, Panginoon, at kami rin. Dito naman sa inyong salita, Panginoon. Pero sa pagkakataon ng kalituan, Panginoon, ng controversy at ng magkatalo-talo, Panginoon, in the midst of all this, Panginoon, turuan yung mga anak ni Lord, ma-recognize, Panginoon, ang inyong boses sa kalagitnaan namin. At nasa libutan, Panginoon, mag-pray kayo po lalo ngayong hapon, at sa aming anniversary, hindi malinaw ito, Lord. Paglaban din namin ito, Lord, dahil ito po ay under attack. Magmatalino bawat isa, maging tapat, Panginoon, at magtapat patuloy. Para kayo po ay manulati in the end, at ma-accomplish po ang inyong kalooban sa aming mundo, Panginoon. So lang po, Lord, kayo po malulati muli, kayo po magpala. In Jesus' name we pray. Amen. Mga po na po. Ayun, sige, dito po tayo sa loob. Kalat-kalat na naman, oh. Good afternoon sa lahat. Ready na ba kayo? So, yun nga pala na yan. Medyo baka marami. Bahala na ito. Mumove naman. Exciting yan. Sana maka-attend. Sakali. Si Kuya John daw, ba't may mga bisita pala kung sakali, no? Pag-usapan na lang natin kung paano. Mga bisita po, magsabi ko kayo in advance. Again, as usual po, no? Pag ganyan. Okay na ba kayo? Dahil pang promotion. Sakali, iba talagang commute. Okay? Yan talaga. Hindi ba tayo nakakabili ng bus eh. Sino mag-guide? Sino ba yun? Sino? Jennifer. Mas maganda siguro mo i-guide mo sila papunta dito. Yung nasa hallway nyo? Apo. Kano nyo ba yun? Kapit bahay lang din sa kanila. Ibang Jennifer to, di ba? Ibang Jennifer to. Apo, iba. Tsaka si Jane yung isa. Unang nasolid din. Amen. Ayun, sige. Nagsapan na lang kung sakali. Iko-commute lang daw po sila. Baka maligaw naman. Alam na po yan sinabi. Sa bayan na lang. Kailangan pa masahe. Kung dalawa lang, kaya ba? Bakit? Hindi, basta na mayroon po kasi yung isang ano na phobia dun sa pagkulog daw yung Hindi buksan. Hindi kasi buksan. ano, yung asawa niya na aksidente dun sa kotse. Parang siya ng trauma. Sinaksak daw yun dun sa kotse. Kasama siya? Hindi. Oo, kasama siya. Grabe. Kaya ayaw niya sumakay ng mga kotse-kotse tsaka yung bahay. Grabe naman. Kukumit lang. Jeep lang daw sila. Sige po. Maganda, samahan nyo rin. Para
Kahit sino yan, si Rapi kasi. Ikaw talaga ba na ano eh? Sanay ka na. Okay lang yan. Blessing yan ba sa'yo dun? Bigyan mo na agad ng mamasahe na eh. Anyway, sino pa? Yung mga bisita po, sige, masasaya po yan. Masaya din sila ng pastor dito. Makita tayo. Okay. Ang title po natin ngayon, so actually ito po itatouch na natin yung ating sa anniversary nga natin is, ang sabi ko doon, fighting ba yun? O contending for the doctrine of God. Okay, knowing and contending for God's doctrine. So, 3 verse pa yan tayo dito. Tatouch ko na yung isa. Kasi po, ano bang ibig sabihin ng doctrine? Umpisa na natin, no? Kasi kahit sa mga Baptist po, no, napakagaling natin dito, sa totoo lang. Diyan ko unang na ano yan, nung di pa ako Baptist, at nag-ano-ano pa lang ako. Tanong-tanong. Napansin ko po yan kahit sa mga forum. Pag may sumagot na doon, alam mo agad yung Baptist, alam mo agad yung Jehovah's Witness eh. Siyempre, mga Jehovah, puro pangalan. Sabadista, lagi Sabado. Kasi nagkakasundo yung mga sa iglesia ni Manalo sa baboy. Ano itong mga to? Ano, pag sumagot na yung Baptist, talagang kakaiba eh. So, pero nakakalungkot. Napansin ko po sa panahon natin yung kahit mga Baptist ngayon, parang naglalaylo sa doctrine. Anong dahilan? Dapat nga lalo. Habang maraming panluloko sa labas, lalo tayong pinagbubuti natin ito. Amen? Kasi susuko yan nga yung nagdala sa atin eh. Hindi ko maintindihan mga ibang Baptist. Kaya double down natin dito. Ibig sabihin, kung kayo ma-intimidate po, doctrine din po yung napakahirap. Kailangan lang talaga iba sa atin magbabad. Ganun lang yun eh. Kaya ka nag-iisip, seryoso, yung utak mo nasa mga importanteng bagay. Hindi sa makukuha niya, hindi pwedeng hindi. Kaya title po natin ngayon, He shall know of the doctrine. He shall know of the doctrine. Sabihin, malalaman mo yung doktrina or of the doctrine yung meron sa doktrina. Mamaya tutuloyan kung sa Diyos ba o sa hindi. Pero pwede natin i-generalize yun. May mga tao kasing parang yun nga, kahit na nasa church na matagal, nag-aaral pa lang kung saan, parang di naintindihan. Naintindihan nyo ba yun? Lalo yung mga kulto pag last time, di ba yung sa atin sa names? Parang katangahan, paano nila maintindihan yun na common name yun? Ba't nila apply sarili nila? Ba't ganun? Ba't inaakap nila? Pinagmamalaki pa nila. Eh nakakahiyang pagkakamali yun. Blunder yun eh. Yun palang maintindihan ng tao, lalayo na sa'yo, tanga naman itong mga to. So bakit ganun? Yung pag-aaral natin ngayon. Amen? Subtitle natin, Determining the Purity of Doctrine Through Its Source. Malalaman natin kasi talagang katanungan po to kahit sa mga debate, public forum, sabihin, paano mo lamang ikaw tama? May ano siya, di ba? Legitimate question siya. Pastor, bakit sa amin kayo tama? So ngayong hapon, tingnan natin, kasi hindi natin na gustong maging pinasabi lang natin tama tayo kasi tayo yun. Ako to eh. Hindi ganun. Intindihan natin na andun tayo dahil nilagay tayo ng Diyos doon. Pero yung mga bagay kasi yun, pwede i-claim din ng ibang tao eh. Paano nga? O na? Kaya he shall know of the... Kahit sino ka, ikaw yung makakaalam nung sana tayo maintindihan natin yun. Hindi nakikisakay lang tayo. Dito ako kasi dito yung asawa ko eh. So, pegiin mo na. Tama, basta. Hindi ganun. Okay, kaya define natin yung mga key, ano natin dito? Keywords. Ano yung sabihin ng doctrine? Hinakauna. Kaya matatakot dyan. Yung sabihin lang ng doctrine, teaching o katuruan. Ano yung sabihin nun? Tinuro. Ba tinuturo isang bagay? A principle or position of or the body of principles in a branch of knowledge or system of belief.
Dogma. Okay, sa Catholic, dogma. Hindi natin ginagamit siya, parang aso eh. Pero, yun ang ano doon, yun ang formal ano nila. Pero tama yan, ulitin ko the principle or position of the body of principle. So, hindi lang isa, dalawa. Kung nagkakaugnay-ugnay yan eh. So, pero ito, a statement of fundamental government, ito. Napansin nyo itong definition 1B. Hindi necessarily sa church yan, di ba? Totoo po yan, kaya nabasa ang mga government documents, ginagamit nila yung word na doctrine. Alam niyo ba yun? Saan ko nakita yan? Ang Constitution. Hindi na may hiwalayan sa ano. Ibig sabihin, ang ganito, sa isang bansa, for example, na sila nag-iisip kung anong gagawin nila sa sarili nila, so, doon lang mag-rotate yung policy nila dahil yun nagtuturo, kung sino matalino doon. Pero pag may pumasok na iba doon, at itinuro sa kanila yun, at pinaniwalaan nila, mapapansin nyo, mag-iiba yung takbo ng buong bansa na yun, anumang grupo yan. Ganyan po yan eh. Kaya sa panahon natin, grabe na yung ano ng knowledge sa panahon natin. Kasi share na yan eh. Mga close lang naman ngayon yung ano eh, North Korea eh. Ngayon China, medyo close din yan. Sila lang yung tinatawag na Great Firewall. Hindi, kahit may internet na sa kanila, hindi makakalabas yung ayaw nila makalabas. Somehow, okay? Kasi meron pa rin paraan yan eh. So, ganun po yan. So, ano mangyayari doon sa nagkaka-impluensya, sa Russia, kung saan man yan, may influence sa bawat isa na. Ngayon, napunta tayo doon eh. Pero doon tayo sa doctrine, no? Kaya yung ating pending na seminar, diyan tayo mag-deal, no? Kung paanong in-influensya ng Panginoon ang buong sanlibutan. May fundamental yung mga nabago sa history. Tsaka kung paano mag-isip ang mga tao at magpalakad. Paganda nun, no? Yun ang isa ng doctrine na a state with a fundamental government policy, especially in international relations. Wala na international kahit local yan, domestic. Principle of law established through past decisions. Medyo ano ako doon. A military prison, hindi na yan. Something that is taught. Yan, ito na yun. Something that is taught. Yun lang. Ibig sabihin, hindi nanggaling sa'yo, hindi mo naisipan na bigla mo naisip, tinuro sa'yo. Ito yung isa sa definition na natutunan ng bata ako. Batang Kristiyano, I mean. Labas sa sarili mo yun. Hindi ka pwede magmayabang. At mamaya sa John 7, makikita rin natin to. Something that is taught. Pag tinuro yan, saan kanya nanggaling yan? Either inabsorb mo, nireject mo, pero something na foreign sa'yo. Importante yung yan. So, teaching or instruction. Yun actually yung teaching. Mga principle, mga tinuturo. Next, ano pa ba yung mga dapat natin i-define? No, knowledge. Alam na natin yung knowledge, no? Kaalaman, no, knowledge. So, the fact or condition of knowing something with familiarity, masyadong basic to, no? So, alam nyo na yung know. Maintindihan nyo, iba yan, archaic. So, mga katotohanan na naintindihan natin. No, naintindihan mo. Purity, anong sabi ng pure? Alam na rin natin yan eh. Walang halong impurity. Unmixed with any other matter. Yan. So, ano yung nasa title ulit natin ha? Subtitle, Determining the Purity of Doctrine. Kasi ang kasinungalingan po, hinahalo yan sa katotohanan, paano malamang totoo pa rin yung may halo na? Paano malamang kung walang halo? Nahaluan na nga, kaya po bumalik sa history. At yung mga tanong na, paano malaman kayo yung original? Paano malaman wala, Catholic lang daw, mga banat ng mga Catholic, kami lang ang dating ganyan eh. Kami yung original. Paano mo nasabi yun? O tayo, paano natin nasabihin hindi sila original? Paano? May document ba na nagsasabi na sila yon? At hindi tayo, at tayo hindi sila? Meron ba? Asan? Ito. Naka-document. Wala namang Catholic dyan. Yun nga eh. Sasabihin naman, anong paniniwala nyo sa ganitong bagay? Tingnan natin sa Bible. Hindi kayo sumunod. O di, paano sabihin original ko eh?
claim nyo lang yun, na matanda kayo. Kami sumulpot lang. Eh bakit kami nag-agree dyan? Eh paano ko yung bago nag-agree dito? So palagay nyo, pwede mag-agree ka lang dito, sumulpot ka lang. Binasa mo to o nag-agree ka agad. Simple ba yun? Napakalabo nun. Una, hindi ka magbabasa niya kung ano. Gusto mo lang, naisipan mo lang. Anyway, unmixed and then free from dust. Walang, ayan. So yun nga, may katotohanan, may doctrine. Sabi nga kanina, set of principles, hindi lang isa, dalawa eh. Kaya po, nadaanan natin yan pag madalas tayo nag-tackle sa mga kulto, sabihin natin, magaling naman sa Soriano sa ibang ganyan, sa bagay nito, tama naman siya, Catholic, tama dito, dito. Hindi dito mali. So, hindi na pure. Okay? Kasi may, may spot, mayroong mali. No? Kumbaga, 90% tama. Kasi madalas nating illustration kasi may pastor na galing din yun eh. Tubig. 99.99% malinis. Hinaluan lang ng wiwi. Isa lang patak lang naman eh. Pure ba yun? Iinumin mo ba yun? Ganun eh. Tama naman eh. Galing din. Tama kasi. Hindi na yung salita ng Diyos kung may mali. Okay. Spotless, stainless. Ano ba? Ayun na yan. Source. Ano yung sabihin source? Yung mga term lang to sa ating title. Sinabing source, yun ang pinagmulan. Yan. Okay? So, yan. Pwede rin a generative force or cause. Ba't nagkaganyan? Yan. At meron kami unang preaching dito, the cause. Ano yun? Nakalimutan ko. Is there not a cause? Isa yun sa mga unang preaching kasi, which is diadem. So, siya yung pinaka-una. Therefore, siya yung cause o yung, nakalimutan yung term. Beginning, author, or minsan, ngayon may problema kayo sa trabaho, mayroong parang nagbabato ng request. Sa IT kasi ganun yun, di ba? Pag nag-text sa'yo. Kaya sa IT, sa connectivity yan eh. Kahit sino pwede magbato, nire-restrict yun kasi may tinatawag na denial of service eh. DOS attack. So, para ma-blank mo yun, ma-block I mean, dapat malaman mo yung source. Alam mo agad kung saan bansa yun. Ngayon, pinepeke rin yung mga yan, kaya mga VPN eh. Subukan ko yun. Pero, saan ba nanggagaling yan? Kaya nalaman nila, ay, ina-atake tayo ng North Korea kasi doon galing eh. Okay, ganun din pag bakit mo naisip yan? Kaya madalas pag nakikita ko kayo parang ang iba iniisip nyo, yung mukha nyo, yung iba, iniisip ko, bakit kaya, ano source nitong, bakit ganito tong taon to? Baka may naisip, baka may nagbulong. Kaya anong espiritu meron ka ngayon? Yung tanong, saan ang galing yan? Baka importante, siguraduhin mong, may ngayon, ng TV ngayon, media, kahit saan. Pwede mo makuha yung mabuti at masama. So, ano yung source? Naintindihan na yung source. Okay. So, ngayon, mag-focus tayo sa purity. Meron tayo 3 points dito. Determining the purity of doctrine through the source or its source. So, number 1, kunin mo natin yung context kanina sa John 7. So, yung feast, every year naman yan. Pero, nangyari dito, nung una, inaasar pa siya ng mga kapatid niya, yung brethren na yan. Nung una po, yung mga kapatid niya, hindi na iniwala sa kanya. Kaya okay, may dishearten. May nakinig ako dyan, nagtatalo eh. Diba naman? Oh, yung nanay mo, hindi mo naman kasama sa church eh. Ibig sabihin, hindi ka totoo. Ganun ba yun? Eh si Jesus mismo, ganun eh. Hindi pwede gamitin yun. Ang tao, hindi mo pwede pilitin. Dahil yung mga mo kasi, lahatan yan, pamilya yan lagi eh. So maganda sana yung nasa tama kayo. Pero huwag never yung gagamitin niya, o hayaan yung gamitin sa inyo yan. Na ikaw lang ang baptist sa pamilya nyo. Ngayon, ano naman? Anong point mo? Ito, inaasal siya, kung nakukuha niyo yung context dito, sabi ng mga, kasi itong mga panahon na to, by the way, bakit takot yung mga tao sa Hudyo? Ikaw, takot ka ba sa tao minsan? Kasi may ginagawa sila, bilisan ko na lang.
May ginagawang kalokohan itong mga to. Mga parang iglesia nga ni Manalo to. Mga tirador. Muslim din, kung kaya nila. Ha? So, ganun si Jesus, inaano siya. May ginagawang kalokohan to kasi kung ikaw ay matinong tao, hindi matakot sa yung ibang tao ng ganyan. Mamaya sabihin, kahit pag-usapan lang, yung pag-uusapan. Eh, meron pong mga manipulative, kahit school, nasa school kayo, mga bata. Nakakita ko dyan, may mga sabihin sa inyo yung ano, lalo pag hinahadlang kayo magpunta sa church. Hindi basta-basta ito sa alala, nararamdaman ko may mga ganun din nga doon. Ewan ko nangyari doon. Itatakil natin yan. May mga nalalaman ako eh. So, pero huwag kayong madidishearten. At pero mas maganda rin, hindi kayo yung maribiktima. Magkaibigan si Pame, tsaka si Sandra. Tapos sasabihin ni Julia, kunwari lang, uy, sige ganyan. Minsan ganun lang, nadadali tayo eh. Paano tayo hindi mabibiktima ng ganun? I-confirm mo. Amen. At saka, i-open mo. Amen. Ako kahit sa ibang lugar na I believe dapat yung leader dito na-root out na yung mga ganyang problema. Hindi pa eh. Minsan ganyan lang. May mga taong manipulative. Hindi ba yun? Kung naalala nyo po yung ano, kasi nawala na yun sa atin eh, yung reprobate. Ano ba yun? Psychopath reprobate. Isa yun sa mga style nila. Ganyan lang. Ma-manipulate ka, may sasabihin sa'yo. Pero ang kinakatakutan yan, yung ma-expose sila. Amen. Kaya ako, ang style ko lang dito, meron dito something na nigawang ganyan, tanungin ko lang dito mismo, magkakaalaman na. Ayoko naman problema pag ito yung kausap ko, ito yung kausap ko. Hindi ko na alam, investigador. Hindi wala na akong oras sa ganun. Hindi tayo napunta doon. Ayan, yung mga hudyo nga kasi. Manipulative po yan. Ngayon actually, na-expose na sila eh. Ngayon, yung mga lumalaban sa kanila ngayon, ito, Israel ngayon. Ang lagi lang nila, anti-Semitic. Kakapikata ng Muslim eh. Hindi ibig sabihin, against ako sa Jesus rejecting kasi yung mga yan eh. As Muslim na ako, hindi rin. Sana nakuha niya. Anyway, napansin ko lang dito yon. Yung mga Hudyo, even si Jesus, hindi muna siya pupunta. Pero later, pupunta siya doon. Okay? Basta yun yung context. And then later nga, pumunta na rin siya doon. So, para makuha yung context, ano nangyayari dito? Hindi ito simple. May mga political hindi lang controversies. Kasi nga si Jesus, totoo, ayaw siyang pakinggan ng iba, tinutuligsa pa siya, gusto siyang patayin. Seryoso to. Parang political to ng Duterte tsaka Marcos. Aquino. Ano bang gusto ko dito? Yan. So, the world cannot hate you. Ito sinabi lang niya sa mga kapatid niya. No? Eh sabi niya, I go not up yet unto this feast. By the way, yung mga modern translation, kamali na naman sila dito. Sabi nila, hindi daw siya pupunta. Sabi sa King James, not yet. So, hindi siya pupunta muna. Pero pumunta rin siya later. Amen. Anyway, lakas ng pabango. When he had said these words unto them, he abode still in Galilee. So, nagpahuli siya, pero but when his brethren gone up, then he went also to the feast, but not openly, but as or in secret. So, secret, takot ba siya? Meron lang siyang ginagawa, makikita natin. No? Pero later, magtuturo na naman siya. So, hindi siya takot eh. So, another style po yan, no? Kahit sa soul winning. Naalala niyo po yung nauso yung COVID-COVID na yan. Hindi tayo tuminto, pero nakayano rin tayo, di ba? Ayaw nating mag-cause ng gulo naman, unnecessary naman eh. Gusto lang naman natin maligtas yung mga kaluluwa eh. Hindi natin kailangan mag-ano dyan. Laban ba kayo sa inyo? Hindi, ganun. So, Jesus, parang ano siya dito eh. Nakita niyo ba yun? Parang secret. Okay, hindi secret ha. Sabi, but as it were secret. Parang. Then the Jews sought him at the feast. Hinahanap na siya. Where is he? So, wala pa tayo sa point natin ha. Pero sana nakuha niyo yung background. Si Jesus, alam niyo ba yung elephant in the room? Ano sabihin nun? Elephant in the room. Ano yung elepante? Eh, ba't in the room?
Kapansin-pansin siya, pero hindi siya pinag-uusapan. Alam nyo, nangyayari yan. Kaya tawa ka pag sa bakuna na naman eh. Pero ganun eh. So ngayon, iba na sinisisi nila. Bakit kaya nauso ang HIV ngayon? Saka ano, yung mga heart attack sa mga bata. Uy, mag-iingat kayo, uso ata yan ngayon. Isa sa mga resulta ng mga early test nila yon sa bakuna. Ba't ayaw nila sabihin yun? Gisigawan na nga iba. Nakita niyo yun? So dito sa panahon nila, anong elephant in the room? Si Jesus mismo, yung personality niya, yung doctrine niya. Kaya ako napansin ko sa mga Baptist po, tinanong daw po si si Pope Francis dati. Yung mga Baptist, ano masasabi mo sa mga Baptist? Sabi ni Pope Francis, oh, they're the worst. Ilang sabi, and then wala na siya ibang sinabing details, no? So, pero, napansin ko sa mga kalaban, ay hanggat maaari, ayaw tayo pag-usapan. Ngayon, may Baptist nga na ano daw, resyo sa orphanage. Talagang balitang-balita, Hindi ko alam kung totoo yun. Sabi na iba, hindi raw totoo. Persecution lang, kasi ba't mag-stay yung mga bata doon? Gano'n. Hindi natin alam, kasi Amerikano yun. Pero mabait naman itong mga ito eh. More on some, kung may mali man sa doktrina, ibang bagay yun. Okay? But anyway, gusto ko sabihin doon ay ayaw tayong pag-usapan. Kasi alam niyo, pag nag-umpisa tayong pag-usapan, ngayon ang problema, dito, demonyo meron nang tinanim sa atin. Yung mga evangelicals na yan, in a way maganda, iba in a way hindi eh. Kasi hindi natin pwedeng sabihin sa atin ngayon na tayo na lang yung one save, always save. Kasi iba dyan, naniniwala na rin to some degree. Pero very unique yan sa Baptist. Yung independent, napaka-unique rin sa Baptist yan. Kaya nga nasa isa yun sa mga distinctive natin ngayon, ginagaya rin nila yun. Okay? So, ang gusto ko sabihin dito, huwag kayong magugulat pag kayo ay minimize o nineutralize ng ibang tao. Okay? Ito si Jesus, kaya pinag-uusapan siya, nasaan ba siya? Nasaan ba siya? Kasi alam nila na big deal si Jesus. At ngayon, sa panahon natin ngayon, alam natin yun. Pero nung panahon nila, ayaw man nilang aminin, andun talaga yun. Kaya there was much murmuring among the people concerning him. For some said he is a good man, others say, nay, but he deceived. So, halo po yan, no? Napansin nyo, ang Diyos, hindi niya ito pinilit yung tao. Dumating si Jesus dito, lahat kayo maniwala. Never naging style ng Panginoon yun. Talaga sinasabi dito, yung iba, bahala kang maniwala o hindi. Kasi by faith nga eh. Kaya yan, sabi dyan, wala yun siya pag-usapan. Set ako sila sa mga Diyo. Ngayon, ito na, sumunod din siya sa Jerusalem, no? So, nasa kalagit na ng feast, sabi niya, pumunta siya doon at nagturo. So, another lesson dyan, ganun lang tayo, hindi natin kailangan ganun Baptist Day, ha? Gawin natin ginagawa natin, yun na yun. And the Jews marveled, saying, how knoweth this man letters, having never learned? Ito na. So, hindi mo alam ngayon dito kung nagtatanong to ng legitimate question na gusto lang nilang malaman, pero masasagot natin mamaya yan. Or, nangaasar. Pwede din nangaasar yun. Paano to? Hindi naman graduate ng ano to. Kasi may mga listahan yung graduate niya sa kung saan eh. Hindi siya kilala isa sa ganun. So, paano nalaman? Yun ang tanong na sa atin ngayon, no? Malagay nyo. Of course, son of God siya eh. Pero still, yung katawang pantao niya, nag-aral po yan. Intindihan nyo ba yun? Kasi nung bata siya, talagang ordinaryong bata siya. Doon matalino siya. Makikipagtalas-talas siya sa mga wise men nung panahon na yun. So kaya ito yung ating topic ngayon. No? Jesus answered them and said, my doctrine is not mine. Ba't ganun ang sagot niya? Yun ang tanong. Kasi, ganito, sa mga style ng mga kalaban po, para itong message ng kaligtasan ng gospel, napakasimple po niyan eh. Amen. Nagiging mahirap lang talaga yung paano mo lalabanan yung mga false doctrine. Kaya lagi nyo kasi yung mga edad nyo yan, pwede na kayo mag-soul winner. Huwag kayo ma-intimidate na kinukomplika nila yan. Never. Kayo, biktima kayo dyan ng
Yung panloloko nila. Kaya niyo yan. Pero, ang style ng mga yan nga, inilalayo sa tamang topic. For example, yung mga puro sa Facebook na anong style nila para malayo tayo sa totoo. Kasi may mga nag-share din na tama dyan eh. So, idadaan nila sa paramihan. Mga kulto, Catholic, Iglesia ni Manalo, Iglesia ni Soriano, paramihan. Pag marami kami, tama kami. Doon din nila sabing tahasan gano'n. Pero yung pinakamalaki nila, yung pinupush nila eh. Yun ang front nila and center. Madami kami. So, yung focus ng tao, nawawala sa kaligtasan, sa doktrina, nawawala. Pupunta sa numbers. Catholic naman, kaysa kami yung original, kami yung dati na, ganyan. Ano pa? Pagalingan ng tao. Si Popleo ngayon, may balita kay Popleo. Anong pakialam ng tao dyan? Sa totoo lang eh. Hindi kasi nasishift yung focus sa doktrina, sa katotohanan, sa personality. Alala nyo, natapos tayo dyan sa cults, di ba? Cult of personality. Ano pa? Sa saya. Gusto nyo masaya tayo sa church. Ayaw ko na boring. Kung tayo sa saya, pasayahan naman, pabonggahan, palakihan. Programa, yun naman yung mga programa kami. Ang dami nadadala dyan. Kaya yung sagot dito, bakit ganun ang sagot ni Jesus? Paano kaya natuto to? Hindi naman ito nag-aral. So, pinofocus na nag-aral ka ba? Graduate ka ba ng ganyan? Kahit yung mga school, ganyan po ang bentahin yan. Tama ba? Pagalingan yan. Tapos pag cum laude ka, lalay ka na doon. Congratulations. Yung ibang mga school, nakatawa ako. Tagal na. 10 years na ata yun. Siguro, wala na silang ibang board passer. Sila pa rin nakalagay doon. Pero ang ginagawa ng Panginoon dito, hoy, focus tayo dito. Okay, sabi niya dyan. My doctrine is not mine, but His that sent me. So, anong Panginoon sa graduate nyo? Mag-focus tayo, sino bang source dapat ang magturo sa atin at sundin natin at alamin na, pakinggan natin, alamin natin kung anong gusto nito. Obviously, ang Diyos yun. Kaya point number 1, your doctrine is from God the Father. Napakasimple, no? Pero hindi. Kailangan mag-focus tayo dyan. Pag mayroong competing, nagko-compete sila sa pagalingan nga. No? Anong tama? Lamsa ba? Sabi ni Soriano, kailan lang daw yan. Parang totoo naman din yun. Tama, ano kung kailan lang si Lamsa, mas matanda pa raw si Manalo kay Lamsa. Bakit yun ang source nila? Hindi ko alam ha. Pero hindi, parang mali nga siya. Parang nauna ang Lamsa. Parang after, pero King James nauna pa rin, no? But anyway, nauna yung original Hebrew and Greek. But anyway, gusto ko sabihin dito, huwag tayong lalayo dun. Kaya itong mga evangelic, ito yung kausap ko kahapon, lino eh, bait naman, mga matalino. Ano siya? Born again, something, nakalimutan ko, basta NIV sila. So, yun na, binanatan ko agad. Kasi paano ka naging tunay na church, NIV, ang daming problema dyan. Yun tayo eh. Tayo natin ibang mga kapamilya natin ha, baka iba na mabibiktima dyan. I-emphasize natin yan next week. So, sana maging blessing tayo sa kanila. Kung mali ang source mo, ano ka na? So, paano mo nasabi? Sino nagsabi? Yan ang mga tanong lagi natin eh. Huwag tayo lalayo doon. Sinabi ng Bible, aling Bible? Basahin mo nga, nag-quote ng NIV. O, banatan agad natin NIV kasi alam na natin topic eh. Sabihin niya, pag hindi nila alam yun, pare-pareho lang salita ng Diyos. Pareho, iba nga eh. Kaya nga ibang version eh. Hindi, wala namang major doctrine. Bigyan kita ng tambakmak na example. Kaya nakita niyo kung gaano importante yan, yung topic na yan. Sino bang nagsabi? Sino ang source? Ang sabi ng Panginoon, my doctrine is not mine, but His that sent me. So ngayon, ang mangyayari dito, napapresa yung tao, sino ba nagsugo kay Jesus? Balik tayo doon. Hindi siya yung tipong parang si Kibuloy na nagkaroon ng maraming pera, tapos sabihin niya, ako na yung ganyan, ako na yung ganyan. Hindi kine-claim yan. Lang. Pwede mo i-claim kung totoo. Kita niyo, kaya pure doctrine is from God the Father. Ano sinabi niyo sa 18, sabi diyan, no? He that speaketh of himself, kinumpare and contrast niya yung sarili niya sa ibang tao.
Siya daw na nagsasalita, sarili lang niya, seek it is ang glory. Ang ganda nito sa mga kulto, no? Lahat ng mga cult leader, pansinin nyo, yung mga tinuturo nila, pabor sa kanila. Tama, hindi? Yung Muslim, kasi brotherhood Muslim. Ha? Asawa ng marami. Oh, tinuturo ng Diyos, okay lang mag-asawa ng marami. Hindi tinuturo ng Diyos yun. Inimagine mo lang yun. Loko-loko. Gusto mo kasi yun. Ganon din yung mga Mormon. Sino pa? Katoliko. Uy, alisin natin yung second. Ay, pakilang commandment yung second commandment. Tapos yung 10, gawin natin 9 and 10. Kasi pabor sa kanila eh. Hindi nila maalis yung idolatry sa sarili nila. Babaguhin nila yung doktrina. Sabihin nila sa Diyos yan. So, doble-doble yung offense nun. Sino pa? Lahat yan, si Manalo. Yung mga prosperity gospel. Hindi na sabihin, yung likod ng Diyos, okay lang na maging napakayang multi-millionaire. Hindi na itatouch yun kasi ganun sila eh. Sino ba? Soriano. Ano ba? Ano Soriano? Bakla daw talaga yun eh. Gusto yun, debate ng debate kasi pinapatay niya yung microphone. Kasi kuha niya yung, may pagdebate yan sa ibang lugar. By the way, hindi okay yung debate ha, nasabi ko na sa inyo yan. Kayabangan na yun. Saka, marami din po talagang tao na gusto ng debate kasi pare-parehong mayabang. Pero sabi nga ng isang pastor, galing eh. Sa debate, may nanalo ba talaga dyan? Wala kasi pumunta yan doon para magyabang. Diba? Ma-convince, gusto nila yung ibang tao sa kanila, kaya puro payabang yung iba sinungaling. Madalas, palakasan ng boses, papormahan, ako may graduate ng ganyan. Doon pa lang, ano na eh, panalo na iba eh. Pero hindi tayo ganyan. So ganyan po yan, palalaman mo daw, ito tayo sa purity ha, paano mo malalaman na pure yung doktrina niya? Una, nanggaling sa Diyos. Ngayon, kumpara mo si Jesus sa iba para sa sarili nila, but he that seeketh glory that sent him, the same is true. And there is no unrighteous. Dalawat po ito ha. Yung nagsugo, dapat pure, dapat totoo, and then yung sinugo. Nakita niyo yan? Yung sinugo ay totoo sa nagsugo, ang ituturo niya yung tinuro na nagsugo. Amen? Eh, yung word na sugo na, tingnan, si Manalo, sugo. Sige nga, pati sa Bible. Pag tinignan mo yung verse, ang layo. Nasa ng Pilipinas doon. At matatawa ka pag tinignan mo yung context doon, ang layo talaga. Hindi nga end times yun eh. Kalimutan ko lang sa inyo. Anyway, nadaanan natin sa Revelation sa Isaiah ba yun? Jeremiah. So, ulitin ko na, emphasize natin ha. Doon muna tayo sa ibang verses sa John din to, no? Sino nagsugo kay Jesus? Sabi niya sa John 3:17. John 3:17, after ng 16. Ano yun? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever shall life. For God sent not His Son. Sino nag-send sa Son? Ang Diyos. To the world, not to condemn the world, but that the world might be saved through Him. Sabi sa John 5:23. Bago mag-24. Of course, sikat yung 24. Kaya sabi sa 23, that all men should honor the Son even as they honor the Father. He that honoreth not the Son, honoreth not the Father which hath sent Him. So, package deal po yan. Kaya itong mga Hudyo na to na ewan, at yung mga Zionist Christian, sablay na naman. Hindi nila kinala si Jesus, hindi nila kilala yung Ama. Ano sabihin, pareho ng mga ama, yung mga Hudyo at mga Kristiyano, isa yung Ama. Hindi lang sila naniwala kay Kristo. Pag di sila naniwala kay Kristo, di sila naniwala sa Ama. Inuturo sa atin at inuturo ng Bible. Kung paghihiwalayin yan. And then last sa John 20. Ito yung malinaw, ito ginamit ko sa nung sinenda ko doon. So dahil sabi dyan, then said Jesus unto them, peace be unto, 20, tama,
Ay, basa nyo nga. Ready, go. Then said Jesus to them again, Peace be unto you, as my Father has sent me, even so send I you. Sino nagsugo kay Jesus? Yung malinaw, amen? Siya yung source, ang Ama at ang Anak, pareho silang pure, ang Anak. Kahit sinabit natin dito, totoo pa rin siya kasi yung message niya, kung ano sinabi ng Ama, yun lang ginawa niya. At kahit nung batang Kristyano ako na somehow na-determine ko yan yung bakit, yung ngayon namatay siya para sa atin. Ang lupit no, namin. Ikaw yung ikaw yung Diyos, ikaw yung marunong at lahat. Pure, pero nagsakripisyo ka. Isa po yan sa makikita nyo rin sa mga nag-claim dyan ng mga lingkod ng Diyos. Tingnan mo agad anong ginagawa. Tingnan mo yung buhay niya, saan napupunta yung pera, oras niya. Puro bago-pogi dyan, mapogi, pupas, fellowship, kunwari. Hindi man nag-soul winning, nako, red flag agad yun. Sa mga diskarte pa, akala mo businessman. Wala mo mga ganyan si Jesus, hindi siya yung nagsakripisyo. So kaya kahit batang Kristyano ko na-realize ko kung bihira to, hindi pwedeng hindi tama to. Namatay siya para sa'yo. At hindi ma-deny ng iba. Yung iba ginagaya, pero sa practice wala. Lalo ko na-determine, totoo talaga to. Nakita ko yung purity ni Jesus and therefore, ng Ama. Amen. Ang maganda dito, ganun din tayo, no? So obviously hindi tayo perfect, pero kung paanong siya ay sinugo ng Ama, ganun niya tayo sinusugo. Kaya dapat ganun din tayo, totoo. Sa mensahe, sa Panginoon, totoo tayo sa mission. So yun na yun. So yun na yung aking verses sa the pure doctrine is from God the Father. So gusto na doon yun. Kasi pag ito, sabi, ba't sinasabi ito, Pastor? Di ba ang daming ang doktrina dito? Ngayon, maraming paliwanag din po yung iba. Multiply mo to sa ilan. Okay? So, nalilito na talaga ako. Ano bang tunay? Post-trib, pre-trib, covenant, mid-trib. Ano ba yung sa yung Calvinist, Arminian, ano ba yan? Nalilito na ako. Ayoko na. So, ito, meron tayo, binibigyan tayo dito ng kompas ng Diyos. Para ma-determine natin. Ano sinasabi ng Calvinist? Maraming ginasabing maganda yan. To God be the glory, siya lang ang sovereign. Tama naman yun. Kaso sumobra naman, siya namimili pa sa'yo. Siya namili ng ligtas, siya hindi naligtas. Sa impyerno, pinili niya to. Ha? Ganon. Sumobra na. Okay? So, paano malaman daw kung tama yung doktrina pure? Kasi again, walang kasinungalingan na puro kasinungalingan lang. Lahat yan hinuhalo sa katotohanan. So, ang purity ng tubig, paano nalalaman? Sa lasa, yan, isa yan. Iba may instrument yan eh, iba. Iba yung litmus test. Kasi hindi mo kukuha pag tubig lang eh. pH yun eh, yung Iba, nakuha ng sample, titingnan sa... Ganun ang ginagawa natin sa mga doktrina. May tinuro siya ng mahaba, may mga clip dyan, tingnan natin, ito yung sinabi niya eh. Bakit niya nasabi to? Yan. Tingnan natin sa microscope ngayon, microscope. Ano? Ito yung sinasabi ng Calvinist, kung ano man yan. So, doon mo malalaman kung sinong tinataas talaga nila. So, again, yung mga kulto, binababa si Jesus lagi. Kaya siya tinataas ang Ama, binababa si Jesus. Bakit binababa si Jesus? Kung Diyos din siya, hindi siya Diyos sa iba. Sa iba, malit na Diyos. Alam mo na agad na hindi pure yun. At kasi tinataas nila yung sarili nila, katulad ni Manalo. Soriano, ganun din. The only sensible preacher na ako, alam na agad. Red flag, siya lang. Ano pa? Catholic naman. Huwag niyo ako na. Ano ba? Yung Orthodox, ganun din yan eh. So nakakuha niyo ba? Paano natin malalaman ng pure ang doctrine nito? Galing sa Ama. Pure yan. Walang nabanggit kanina, there is no unrighteousness with Him. Ganun din ang sinugo niya. And therefore, tayo sinusugo ngayon. Dapat ganun din kayo. Meron na kayong agad na kompas kung paano tayo mag-minister. Hindi na kayo tipong, anong gagawin sa mga ganitong sitwasyon, Pastor, na may kausap akong ganyan daw. Yung kompas mo, nakaturo ba doon?
ang Diyos ba ay natataas? Yung source ba niya? Baka kung sinong source niya na commentary. By the way, magkakaroon tayo ng preaching doon sa Lala na yan. Kaya banata natin yan kasi nakadocument yan. Para ma-warningan din yung iba. Amen? Lalong talagang napagtanto ko na kung anong ginawa sa atin yan. Anyway, number 2. Yung time 15 minutes. Verse 17. Balik tayo sa 17. Sabi dyan. Hindi yan. 7. John 7. Magandang verse din yun. Okay? May basa. Ready, go. If any man will do his will, he shall know the doctrine, whether it be of God, or whether it be of man. Nabanggit na kanina, no? Ito yung parang sa sarili lang niya. Ito sa Diyos daw, nagkiklaim, puro claim. Paano nga malalaman? So, pangalawang bagay, sabi dito, bukod sa tama yung source, alam mo, galing sa Diyos yan. Sinasabi dito, sino kayo makakaalam? So, kanina sinabi na yung source, tingnan mo kung sa Diyos ba, ang Diyos ba tinataas niyan. Pero, ikaw personally, paano nga malalaman? Bibigyan tayo dito ng method kung paano malalaman. Isa sa mga general method lang eh. So, paano nga? Ano sabi dyan? Sino yung taong makakaalam ng kalooban ng Diyos at doktrina niya? Yun bang mga spectator lang? Marami pong ganyan ha. Maniwala kayo may mga church positions na sa mga church na hindi sila niniwala sa Diyos. May niwala ba kayo may ganun? Imposible naman yun. Yun nga nangyayari. Palibasa sa mga prestigious sa mga school tsaka sa mga churches, pwesto yun eh. Inaaral lang nila. Pero sila mismo hindi naniniwala. Ano ba itong mga tanga ba itong mga ito? Tsaka, ganun ginagawa nila. Daw niniwala dyan, pero ito yung posisyon ko. So ginagawa nila, pinag-aaralan nila Christianity. Outsider sila. Yung Christianity, ganyan yan. Ito yung history niya. Niniwala ba kayo dun? May mga ganun. Kaya kung kayo, gusto nyo maintindihan ito, gusto ko maintindihan yung mga ganyang bagay eh. Gawin mo yung kalooban niya. Point number 2, pure doctrine is known by those who do God's will. Kung pala, hindi ka nag-good church. Ano kanina, may nakakasa na ng post na sa Facebook, sabi ba naman? Pag hindi ka nag-good church, you're not right with God. Sabi nung isa, tama yun eh, may kumontra. Hindi naman ganun. Pwede naman ako may mabuting Kristyano kahit di ako nag-good church. Ha? Paano? Yung pinaka-basic. Yung iba kasi gustong magbigay ng excuse sa sarili nila. Amen. Kasi nga, ang hirap nito sa church nila pag tumatagal ka. Nakikita mo yung mga repetition, yung iba na hindi ka nakakanta, tapos may sermon na ikaw yung sa pool. Isipin mo, bakit nandito ako? May kalooban ng Diyos yun. At the more na ginagawa mo yung kalooban niya, ako personally, ganyan ang aking may mga doktrina na hindi ako natutunan kung hindi ako nagstay. Basta nasa libro naman sa mag-uumpisa. Sige nga. Tsaka may mga bagay tinuturo sa Bible, di ba kunwari, sa Matthew 18 na lang, pag may nag-offense sa'yo, puntahan mo yung nag-offense sa'yo, kapatid mo. Paano mo nga gagawin yun? Wala sa church? Hindi mo magagawa yun. Wala sa church eh. Hindi mo may papractice yun. Kaya point number 2 natin, if anyone will do his will, he shall know of the doctrine. Whether they be of God or whether I speak of myself. Ikaw mapatanayan mo sarili mo. Hindi bibigyan, maniwala kay Jesus, maniwala ka. Lahat kami dito, Kristiyano. Lahat kami Baptist, hindi ganun. Hamunin mo lang siya, gawin mo yung tamang alam mo ngayon. Pag ginawa mo, sukatin mo pa rin, salita ng Diyos, tama ba to, medyo tama or mali. So tinuturo yan, and then ikaw mismo, ikaw yung mag-decide kung paano ka sumunod sa Diyos. At lalalim ka o hindi, depende kung ano yung ginagawa mo. Sumusunod ka ba o hindi, seryoso ka ba? Sino ba sinusunod mo? Si pastor lang ba? Yung mga ganun, kahit sabihin mong maling-mali na yung pastor niya, sinabi mong ganun, pastor ko yun eh. Okay. Sundin mo siya sa tama siya, paano kung mali? Sinong Panginoon mo? Kita niyo yun? So, kaya point number 2, tapusin ko na to. The pure doctrine is known, dami pa pala to, no? Sino yung mga
Example lang to, isa, dalawa, tatlo, no? Dalawa lang actually. Sino yung mga niloko ng Diyos? Nanloloko ba ang Diyos? Pero may mga niloko siya, quote and quote, ha? Ibig sabihin, kala nila niloko siya. Kung naalala ko sa Jeremiah, sabi niya, Lord, thou hast deceived these people, sabi niya. Niloko mo Israel, eh. In a way, oo, kasi kalokohan din nila. Okay? So anyway, pero mas magandang example yung kay Micaiah. Kilala si Micaiah? Mayaman yun. Hindi, tsaka lang. Micaiah, Prophet Micaiah, sa panahon ni Jehoshaphat at ni Ahab ata yun, nagkamali. So makikipagdigma sila, tinanong yung mga propeta. Hindi ko mabasahin kasi dahil ko lang kwento sa inyo ito eh. Ang daming propeta nung panahon nila eh. Pwede, binasa natin kanina sa Jeremiah, di ba? Naalala niyo yun? Sino yung Hananiah? Prophet Hananiah, paulit-ulit yun. So prophet at prophet din siya, pero mali yung that time, di ba? Namatay siya this year. Loko-loko ka eh. Jeremiah pa yung babanggain mo, ha? Patay. Kaya ang point ko dito, may mga, kahit sa church po, within the church, for example, may mga topic po kasi na iba-iba tayo ng posisyon. Walang problema doon. Ang problema dito, pag pinipilit mo yung mali. Okay? Eh, paano natin malalaman si Prophet Hananiah at si Prophet Jeremiah, magkaiba sila this time? Sabi ni Hananiah, saglit lang yan, Babylon na yan, di ba? Kaya yung yoke of wood niya, binasag, yung lakas din nun, eh, no? Eh, pinalitan ng bakal. Sige nga. Ito naman kay Micaiah, ganun din. Nakakulong pa to, eh. Pakagin mo kasi Micaiah. Sabi ni Joshua, ay, wag yun, ayaw ko nun eh. Hindi, subukan lang natin. Basahin ko na nga, no? Ito yung sinabi ng Panginoon, inulit pa to sa Chronicles. 1 Kings. Ito yung magandang point pala kasi dito, kaya hindi ko gusto palampasin to, no? Ano yung gusto sabihin? Ito, kwento po kasi ito eh, no? Ito. And the Lord said, who shall persuade Ahab nga, no? That he may go up and fall. Gusto nang patayin ng Diyos si Ahab. So, sinong gagamitin niya? So, gagamit daw siya ng isang tao or spirito sa case na to para mamatay siya doon, lolokohin niya si Ahab. Gets? And one said in this manner and another. Pero merong isang spirit, sabi dyan, I will persuade him. So, ano ginawa ng Diyos? Sige, punta ka doon. And he said, I will go forth as I will be a lying spirit to the mouth of his prophets. Mga prophets din to. Pero, ang sasabihin of course nun, dahil lying spirit yun, kalokohan, kabaliktaran, para lang maloko si Ahab na pumunta siya doon at therefore patayin siya ng Diyos doon. Nagets na? So, ang point ko dito po, mag-ingat kayo. Kung ano yung spirito na naglilid sa inyo. Ay, aalis ako dito sa Baptist. Doon na lang ako sa Masaya. Dahil doon ako nilid ng Holy Spirit. Sino nagsabi sa'yo? Eh, ganun to kaya naloko itong mga to eh. Spirit din yun eh. Kaso, sinend ng Diyos para lokohin sila. So, kaya point natin dito, pure doctrine is known by those who do God's will. Ginagawa mo yung kalooban ng Diyos ngayon. Amen. Kaya ka nasa church o dahil sa paumahan. Hindi mo ginagawa yung kalooban ng Diyos, lalo ka maloloko. Amen. Tapos mag-soul winning tayo dyan. Tatapatin mo na ang salita ng Diyos. Papantayan ka, bablangkohin ka. Galing na nga ako sa church eh. Hindi, pag-usapan ko natin yung kaligtasan. Sigurado ba kayo anong ginawa nyo? Bablangkohin ka naman kung ano man na sinabi sa kanila ng lying spirit. Amen. Na yun ang tinuturo ng mga to eh. Pag-iglesia ka na. Pag-iglesia ng Suryano. Suryano lang ang pinaka. Sino nagsabi? Kayo. So, lying spirit yun. Amen. Kaya kahit kayo dito na kayo ngayon, di ba? Magde-decide kayo after ilang years. Iba sa'yo siguro nag-iisip na. Gusto ko sa malaking church, gusto ko yung mga tusok-tusok. Ano kayang excuse ko para makalis dito? Oo, kasi dahil din, wala ka nang hahanapin dun eh. May mga umalis pa rin dun na kung ano lang pinagsasabi. Okay, walang perfecto pero
Yung dahilan mo para umalis doon, ganun lang. Saan ba ako? Yun, so, kaya ayaw nyo ma-deceive. Kasi meron na kayo ginagawa, 90% tama na kayo. Tapos may bubulong sa inyo ngayon na mas sablay pa pala. Ang tanong, ginagawa mo yung kalooban ng Diyos mo ngayon, yung kaya mo ngayon. Pag hindi mo ginagawa yon, ang kabaliktaran nito, balik tayo doon. Ang makakaalam daw ng kalooban ng Diyos, yung doktrina, yung sumusunod sa ginagawa, hindi na sumusunod, ginagawa, inalam, hindi ginagawa yung kalooban ng Diyos. Ang tanong, ginagawa mo kalooban ng Diyos? Yan na. Eh maraming bagay yan, sa tithes, sa soul winning, ginagawa mo yung kalooban mo ng Diyos, kaya nakakaalam nun. Amen? Kaya huwag babaliwalain kahit anong bagay na tinuro na sa inyo, alam nyo yung tama, hindi nyo pagagawin. Kasi isa sa mga bagay na pagsisisihan nyo, maloloko kayo. At sa lahat ng ngayon natin maloko tayo, eh buti kung simpleng consequence lang yan. Paano kung naalito ka talaga? Last, meron pa akong 3 minutes. Una, pure doctrine is from God the Father, He is true. Number 2, pure doctrine is known by those who do God's will. Yung kabaligtaran lang noon, sa verse 19. Titanong niya sa mga Jesus, sa mga, ba to? Yung mga Hudyo na nagtatanong sa kanya. Makibasa nyo nga, ready, go. Did not Moses give you the law, and yet none of you keepeth the law? Why go ye about to kill me? Okay, so may context pa nito yung sabi niya na siya ay tunay, galing siya sa Diyos, na totoo siya, totoong Diyos, sinisik niya yung hindi sarili niya, kundi yung kalooban ng Diyos. Okay? Kaya nabanggit dito si Moses kasi itong mga Hudyo, kine-claim nila na ang source ng kanilang doktrina si Moses. Inunahan lang sila ng Panginoon agad. Di ba si Moses nagbigay sa inyo ng batas? Yet none of you keep the law. Again, yung binigay ni Moses sa kanila, totoo naman yun, pero galing pa rin sa Diyos yun. Pero kaya, I believe, kaya niya binanggit si Moses kasi pag batas at batas na, sulat at sulat na, ang daling patunayan kasi pag nasa libro, kung may inoffense sila dito, i-point out lang agad ni Jesus, di mo nga sinusunod to. Yun sinabi niya na. Kaya ngayon, ba't ang sinasabi niyo is, tinutulig sa kasi siya dito eh. So, tinapat niya na itong mga to. Minsan ganyan po tayo to. Alam niyo, personal attack, mali yan eh. Ang tawag dyan sa formal is ad hominem, di ba? Ano yung buong tawag doon? Nakalimutan ko. Fallacy of ad hominem. Meron pa eh, yung Latin. But anyway, ibig sabihin, kunwari, siya post-trib, siya pre-trib. Siya pre-trib, ako post-trib. Sabihin sa akin, tanga ka ba? Gusto mo mga natili dito? Tanga mo naman. Doktrina lang pinag-usapan natin eh. Nakatanga ka agad eh. Ganun po yung iba. Ngayon, ito yung nasabi ko, yung exemption naman. Kaya minsan, may personal din tayo, ini-involve natin yung tao kasi talagang involved siya eh. Kasi sabi ni Jesus, ba't nyo gusto mong patayin? Ibig sabihin ito, mag-iisip yung mga tao kung gusto nilang patayin si Jesus. Bakit? Makuha nyo ba? Ako na, meron dito, kunwari, tatanong lang, pero malisyoso na pala. Ibig sabihin, gusto kong sirahan or something. Ba't mo gusto sirahin? Hindi masamang sabihin yun. Kasi isa talaga pwede mong gamitin na guide para malaman ano yung motibo ng tao na to. Hindi, nakakasunod pa ba kayo? Medyo advanced na ewan na to, pero dito eh. Kailangan ko explain eh. Bakit yung pinasok bakit yung isang patayin? Kasi yun ang totoo. Yun ang totoo dito. Kaya siya hinahanap dun eh. Iba dun, gusto magtiwala. Sinabi nga, binasa natin eh. Iba nagtitiwala. Kaya gusto pa nila magtanong, gusto nilang makinig. Kasi nagtitiwala siya, natututo na ako. Pero iba, gusto siyang patayin. Bago siya patayin, gusto siyang, call niya rin. Diba? Sinabi sa ibang part ng gospel. Hinahanapan siya ng butas. Kasi marami naniniwala sa kanya at mga totoo, abangan natin to anong sasabihin natin dito. Kaya si Jesus, public ang ministry niya. Yung secret kanina, sa secret yun. Doon lang sa panahon na yun. Kaya tayo, again, kaya tayo naka-YouTube. Bakit?
Kung may mali ako, gusto kong makita, sige, pakita mo sa akin mali ako. Gusto ko rin malaman, baka mali nga eh. Si Jesus ganun din. Kaya point number 3, kabalik na ng point number 2. Again, point number 2, pure doctrine is known by those do the will of God. Number 3, pure doctrine is not known by hypocrites. Nakita yung sinacharge yung si Jesus na hindi mo alam yan. Hindi mo naintindihan niya, mali yung tinuturo mo. Kasi tingnan nga natin, ikaw ba sinusunod mo si Moses? Kahit sa panahon nga ngayon po, again, yung mga Zionist na naman. Sabihin niya, pareho lang ang Christianity, pareho source ng Judaism. Nabagit ko na yung kaninang napakalinaw na source, no? Lagi kong pinopost sa 1 John. Hindi sila niniwala kay Jesus, therefore hindi sila sa Diyos. Amen. Malinaw yun. Kaya kaplastikan nyo, kahipokrito nyo, pag sinabi ng mga Zionist Christian, tsaka ng mga Udyo, na pareho na tayo sinasamba, alam ko for a fact na hindi ako payag dyan. Okay, bakit sila? Alam din nila yun actually. Pero ba't sinasabi nila? Kahit mga Muslim, pareho lang tayo ng Diyos. Mormons, so Kristiyano rin kami. Hypocrisy yun. Alam nilang mali yun, alam nilang dito yun, pero para maloko tayo. And yung point natin dito, yung doctrine nga, hindi nila naintindihan. Kasi kung naintindihan nila, hindi nila sabihin, pareho tayo. Kasi hindi nga eh. Nakakuha nyo na. Ayan, so again, dito tayo, sige, patapos na tayo kasi. Nilagay ko lang dito, they post themselves, they post their source. Kasi si Moses daw source nila, hindi naman. Ang daling patunayan na ino-offend nila doon sa Sabat na lang eh. Ayun, Sabat kami, Sabat. Huwag magtatrabaho. Nalaglag yung oxen ko. Kunin ko yan, oxen ko yan eh. Kahala ko ba, hindi magtatrabaho. And they hate the truth and its teller. Yun ang hypocrisy dito. Galit sila sa katotohanan, pati kay Jesus na sinasabi lang naman totoo. Kung ikaw naghahanap ka ng katotoo, sige, sabihin mo pa yan, ano ba yan, pag-usapan natin. Iba, dismiss agad. Ikaw lang nagsabi niya, ako lang, sabi rin ng Bible. Ako at ang Bible. O, paano yan? Diyan pa ba kayo? So, nasa tayo ngayon, topic natin, doctrine, paglaban, alamin, understand, and contend for the, ayun ng ating series. So, yun, i-preach ko next time, kung sakaling walang speaker. Kasi sana nagkakaintindihan tayo po natin doctrine, na tayo, gusto niya maintindihan, hindi yung tipong, sa mga pangapastor lang yan. Hindi, para sa mga member yan, tinutulong pastor sa member. Amen. Lahat tayo dapat alam natin yun. Tapos yung minsan, nagtatanong pa nga ako sa inyo eh. Bakit kasi church tayo eh. Hindi ako nagdi-decide na mag-isa lang. Bandang huli ako pero ayoko naman yung hindi tayo nagkakasundo dahil bagay na pwede naman pag-usapan. He shall know of the doctrine, determine the purity of the doctrine. So sana natunan na, importanteng nito. Importanteng topic nito lahat sa mga bata. May sabi lahat sa inyo. Hindi tayo kapaka-plastic na tayo lang kasi gusto ko. Hindi, alamin mo. Gawin mo yung kalooban ng Diyos. Habang ginagawa mo, may mga marireveal pa sa'yo. Lahat yun. Lahat na matutunan mo pa sa katotohanan, susuportahan yung mga dati mo natutunan. Kahit ang tanda mo na, kaya pag solid yung pananampalataya, napakaganda po yan. Exciting actually yan. Yun. So, you shall know. Alam nyo ba yung doktrina? Ng Diyos, marami kasi yan. Lahat, alam nyo na ba? Paano mo nalaman yun? Baka naka 99 na ako, dun sa bandang huli pa ako magkamali. Iba ganyan eh. Baka magkamali ako. You shall know of the doctrine. May compass ka. Ito, mapa to. Yan ang magandang illustration dyan. Ito, mapa kasi to. Pwede mong, yung detail, pwede mong tingnan. Pero yung compass, kung ligtas ka, kilala mo ba yung Diyos? Mag-o-oppose ba sa katotohanan yung sinasabi sa'yo ngayon, yung gagawin mo, yung desisyonan mo? Hindi pwedeng, i-search nga sa Bible. Medyo mahirap yun. Parang mapa, nabasa yung mapa mo, saan ka pupunta ngayon? Hindi mo kailangan malaman na ilang meters to from this to this. Basta may compass ka, alam mo kung nasa... Wala rin akong compass, pastor, may araw. Wala na, gabi na, bukas ka na maglakad. Kasi yung araw, laging nasa yan,
Sa East, daw nagbabago ng konti yan, ha? Nagbabago, depende sa day of the year. Still, makakarating ka sa lahat mo para hindi ka maliligaw. Amen? Amen. Saan ba? Cellphone ng cellphone, ano yan? Notes ba yan? O ano? Chat? Anyway, tuto kayo kasi mga ganyang bagay, hindi naniniwala kayo, hindi nyo makukuha yan ng ano lang. Ng parang TV, o nanonood kayo ng pelikula. Ano nangyari? Hindi makukuha yan. Anyway, sige, let's pray. Lord, maraming salamat po sa inyong mga salita. I pray, lalayan niyo po aming anniversary. Topic din namin, Lord. Kung sino makapunta sa aming anniversary, Panginoon, mga bisita, especially mga speaker, Panginoon, magpalain niyo sila, gamitin sa amin. Pwede kami sa kanila, but sa church, Panginoon, maraming salamat. Kami dito pa rin, nag-thrive, Panginoon. Naglilingkod pa rin, Panginoon. Tututo pa rin. I pray, ang aming topic ngayon, doctrine. Kayo po yung aming may taas dyan. Kasi yung katotohanan yung hinahanap namin, hindi may kigaya, Panginoon, sa mga style ng mga kulto. Saan nililigaw ang topic, Panginoon. I pray na sundan ka namin, Panginoon. Tiwala kami sa inyong katotohanan, yan ay pure. Mahaluan man, Panginoon. Ma-determine namin yung naghalo, alisin. Sistema, Panginoon. Tuloy kang maglingkod sa inyo, Panginoon. Mga improvement sa aming personal life, Panginoon, Christian life. Yan, sa ganung bagay din ma-develop, Panginoon, malaman yung katotohanan nyo, incorporate sa aming sistema. Mali, alisin, determine, ituro din sa iba, Panginoon, kung may opportunity kami. Salamat po, Lord, nalanis pastor dito, Panginoon, especially. Sabi niyo, desire niya makapunta, Panginoon, every year dito, Lord. I pray na bigyan siya ng sapat, na lakas at biyaya, Panginoon, ng Pastor Ray, ng kapastoran, ng kaibigan, bisita, Lord, na nagbabalak pumunta dito, Lord. Dati namin nakakatid na rin, Panginoon, bigyan namin silang biyaya. Kami, Panginoon, sa paghanda kay malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.